Alas 5:10 na, 1 Western Visayas na. Alas 5:10 na, 1 Western Visayas na. This is your GMA Regional TV. Buong puso para sa Pilipino. Mga balita, gatututukan, subong sa One Western Visayas. Iloilo City ginpaidalom sa blue alert status sa posible epekto sang Bagyo Enteng. Pila ka mga LGU sa Western Visayas nagdeklarar sang suspensyon sang in-person classes. Pagpang-hold up sa isa ka convenience store sa Pavia, Iloilo na hulikam, suspect arestado. Tatlo ka kuring ginaaligar na sa puwan patay sa sulod sang campus sang isa ka universidad sa Iloilo City. Ginaaligar sang Animal Welfare Group nga ginpanghiluan. Kag, per months, nagumpisa na mga simbolo sang Paskwa. Amat-amat na nga makitaan sa dalan. Ini ang GMA Regional TV. One Western Visayas. Mayong hapon, live sa GMA Iloilo Station. Ako si Gertrude Charlatan. Kauna ninyo kapuso din Pretos Live diri sa GMA Bacolod Station. Mga kapuso, low-lying areas sa Iloilo City hugot nga ginabantayan bangod sa epekto sang habagat nga ginapabaskog ni Bagyo Enteng. Samtang in-person classes sa pila ka lugar sa Western Visayas suspendido. Yaring balita ang itutukan ni Kim Salinas live gikan sa bahin sang Barangay Biton, Haro, Iloilo City. Kim, anong latest? Jert, Adrian, sumugod kahapon na ginpaalerto na ang mga kabarangayan sa syudad sang Iloilo kasunod sang pagpaidalom sa Iloilo City sa blue alert status bangod sang Bagyong Enteng. Matapos mangin bagyo na ang low pressure area nga si Enteng, ginpabaskog man sini ang epekto sang habagat. Gani ang Iloilo City, ginpaidalom na sa blue alert status sumalin kahapon. Buot silingon sini, hugot nga ginamonitor sang Iloilo City Disaster Risk Reduction and Management Office ang posibilidad sang pagbaha sa low-lying areas labi na sa mga malapit sa creeks kag sa coastal areas. Aton may response na parang monitor siya around the clock, 24/7 for the possible na pag-deploy natin sa ila. Ginapahanda man ang mga kabarangayan pananglitan magsaka ang tubig sa ilang lugar kag nakahanda man ang ilang evacuation centers. Gina-report man namon kung may apektado kami nga residente, ginapadala na sa CDRMO. Bangod sang malain nga tiyempo, ginsuspender ang klase sa tanan nga level sa Iloilo City subong nga hapon. Diri sa Pavia, Iloilo, apisar sang malain nga tiyempo, nagapabilin sa gihapon nga normal ang level sa mga suba nga padayon nga ginamonitor sang Municipal Disaster Risk Reduction and Management Office. Bangod sang pag-inulan kahapon, naglapaw naman ang tubig sa temporaryo nga taytay sa naguba nga Uyungan Bridge. Ini ang nagduga sa pagka-stranded sa maramo nga motorista. Pasado alas 7 kagabi, liwat naman ini naagyan sang nagpanaog ang level sang tubig. Suno sa pag-asa, hindi man direkta nga apektado sang bagyo ang rehiyon. Apang bangod sang mamunog nga ulan, apektado ang probinsya sang Antique, Aklan, Negros kag porsyon sang Guimaras. Ang ini may experience nato na hasta pa sa go ang hindi nga bagyo sa Philippine Area of Responsibility. Mga Thursday kung hindi magbagyo iya sa nga truck ag iyang kada sigon makagwa ini sa may Philippine Area of Responsibilities. Samtang bangod sini, ginsuspender sang pila ka mga LGU sa probinsya sang Iloilo ang klase sa nagkalanglan nga level. May pila nga nagsuspende sa bilog nga adlaw samtang may iban nga subong lang nga hapon nagsuspend sang klase. Samtang na-eksperyensyahan ang mamunog nga ulan sa Antique, may pagbaha nga na-monitor ang PDRMO partikular na sa Banwasang Sibalom kung sinin may pila ka dalan nga hindi magyan. Masobra 50 ka pamilya ang nag-evacuate. 17 ka LGUs ang nagdeklara sang suspensyon sang klase sa probinsya sa buong adlaw. Nagdangat naman sa 12 ka LGU lakip na ang Bacolod City nga nagdeklara sang class suspension. May pila ka lugar nga tub-tub klase sa high school lang ang ginkanselar kaangay sa Bacolod nga sige-sige hapon ang klase sa kolehiyo. May kapin 400 naman ka pasahero gikan sa Bacolod padulong Manila ang na-stranded sa Bredco Port subong nga aga.
Kanselado naman ang biyahe padulong sa Manila matapos ginpaidalom sa Alert Level 1 sa Pag-asa. Once the passengers on board vessels, may policy ang DOTR na the company will give some mga basic needs na nila, especially mga pagkaon. Sometimes ang company gatag mas ang considerations as humanitarian considerations. Magluwas sa mga stranded nga pasahero. As of 8 a.m., may 5 ka rolling cargos, 4 ka motorsiklo, kag 145 ka containers ang wala man nakatabok. Jared, sa pinakauling nga monitoring sang Operation Center sang Iloilo City DRRMO, wala pa sang may record nga pagbaha sa syudad sang Iloilo o kung ano man nga insidente nga konektado sa epekto sang bagyong Enteng. Apisar sini padayon nga ginapahanumdom nga mangin alerto sa publik o kung mangin alerto sa anuman nga sahi no sang monitoring sang Iloilo City DRRMO. Jared? Madamo gate nga salamat kapuso Kim Salinas. Lalaki nga nang hold up sa isa ka establishmento sa Pavia, Iloilo na hulikam. Suspect nga ginapahayag gabunan nga kawatan, arestado. Ini ang gintutukan ni John Sala. Sa kuha sa CCTV camera nga ini, makita ang isa ka lalaki nga nagalibot-libot sa sulod sa isa ka convenience store sa barangay Aganan, Pavia sang Sabado sang aga. Mati-untion, nagkadto ini sa cashier kag nagbakal sang bag. Kag sang ginhatagan na sang cashier, di na ini nagdeklarar sang hold up. Kinali nag-unos ini sang armas no nga wala pa makilalaan ang kalibre kag nagdeklarar sang hold up ginpapa ining babaye kag gindala dito sa likod nga bahin kag ginkuha ining bintang. Gilayon man yung nakapalag yung suspect dala ang masobra 20,000 pesos nga nakuha sa establishmento. Base sa pagpangusisa sang Pavia Police, ang suspect ang ginkilala kay alias Age, 24 anyos, kag residente sang syudad sang Iloilo. Hindi ini kuno ang labing una nga pagpang-hold up sang suspect. Ginakabing man gani ini nga gabunan nga kawatan. Sa pagkamatuod bangod sa iya nga mga anay biktima, siya ang nakilalaan. Sa may Arevalo, under sa may Haro no. So ginkuha nila, gingrab nilang photos namon kag ginpakita dito sa victim man nga kahera kag crew. So na-identify ining aton nga suspect na. Pinaagi sa hot pursuit operation, nadakpan si alias Agi. Preso na sa karon sa Pavia MPS ang suspect. Pinaro ko na sir, may ako mo. Hindi mo ko din magtubang kung una ko lagi mo krimen. Upod kay Hans Desierto, John Sala. 1 Western Visayas. Sa Bacolod City naman, mga daan kag depektibo nga transformers sa pila ka substations ginatutukan na sa Negros Power samtang 12 ka oras nga brownout nagdala sang uol sa pila ka negosyo sa syudad sang weekend. Garing balita nga itong gintutukan. Diri sa baybay sa Punta Taytay sa Bacolod City, nagpaliwaliwa ang pila ka mga konsumidor nga apektado sang 12 ka oras nga brownout sang Sabado kadungan sang maintenance activities sang NGCP. Ang pamilya Kinta, imbis nga magpa-stress, nagbanding na lang. Ginaitsindi man lang na namon. Nakita taman nga ginapangkayo nila nga mga transformers. Ano ginangjutay nga antos, di ba? Para ang lampamin sa rontaya, hindi ang subong. Apang, wala na likawan sa pinakanegosyante nga mag-ugtas bago na pisar bukas ang negosyo. Pigado ang income. Ang parlor nga ini, tuman kalakas ang customer nga nagpamanicure kag pedicure. Wala income Wala kay ti brand out. Ngara kami ribante panggabi kay ti ginahulat naman namon ng makasiga. Ang baligyan nga frozen foods ni Alavenia, kinahanglan nga may ice bangod wala sang kuryente. Kado gayon sang brand out balang frozen duga amat-amat mananong ice ti dako ang maguba sa Samtang kahapon, September 1, natigayon niya natakod ang accessories kag napaandar na ang 18 MVA power transformer, razon nga na-energize na ang Alihis substation. Ini ang mga serbe nga suporta sa 10 MVA mobile substation nga gindala sa syudad halin sa Iloilo City sang nagligad nga semana. Maga-supply ini sang kuryente sa 6 ka feeders. Ginatutukan man karon sang Negros Power ang 6 pa ka substations nga kaangay sa Alihis, daan naman kag malapit na sa critical operational level. Somewhere in Mountain View subdivision, there are 2. Yung sa Bago, those are very old substation also. And sa Silay, the area of Silay, there are also 2 substations there, Silay
that are already old. So those are and Alihis, of course, and nauna lang si Alihis. Horror story to sir, just in case sir, no? Sana hindi lang mangyari. Hopefully, yes, that's why we are really closely monitoring the health, the condition. Upod, Keruel Bangoy, Adrian Priatos, One Western Visayas. Sa iban pang balita, 3 kakuring nasapon nga patay sa sulod sang main campus sang Western Institute of Technology. Mga kuring ginapahayag ginhiluan suno sa isa ka animal welfare group. Ini ang gintutukan ni Kim Salinas. Wala na sang kabuhi ang 3 kakuring sang masapuan sang mga estudyante sa sulod sang main campus sa Western Institute of Technology, Biyernes sang nagligad nga semana. Ini ang panaysayo ni Ali, presidente sa isa ka animal welfare group sa syudad, nga amo ang ginsugiran sa isa ka empleyado sa bulutuan nga isa ka cat lover. Base sa panaysayon sang empleyado kay Ali, ginhiluan ang mga kuring. Ini matapos ginaligar, nagpaandam ang isa ka janitor sa bulutuan nga maghilo sa mga kuring Huwebes sang gabi. Wala man ginpahayag ang rason kung nga ahimoon ini. Sir, baka di pa tayo sila, asa nga ang nila nga oo, kung di pa tayo, kung nga mong pagpangan. Kasi ba kung ba may mga puro sa mga business sa ipost, yung mga pictures, ang yung pang-send, mga patay nga kan. Ginabanta 15 ka mga kuring ang yara sa bulutuan suno sa empleyado nga na istorya ni Ali. Huwebes ang gabi sang nagpadala ini sang mensahe sa social media pages sa bulutuan kag nagtanyag nga tatapon na lang ang mga kuring matapos makabaton sang impormasyon sa plano nga pagpanghilo. Nagpasalig man kuno ang isa ka page sa bulutuan nga wala sang kaangay nga insidente nga nagakatabo. Mahiluan nila ang SAS, ano na lang nila sa kung saan naman pas na madampan nila, guys, surrender niya lang kayo makaprovide mga pages. Base sa statement nga ginpagawa sa bulutuan sa ila social media page, ginpahayag sang presidente sini nga wala nila ginatolerar ang animal cruelty. Gilayon man sila nga nagpatigayon sa investigasyon tuhoy sa aligasyon. Dugang pa sa statement, wala ini nakabaton sang tanyag halin sa animal welfare group. Bukas man ini nga ipaadoptar ang mga kuring kung may bastante nga pasilidad ang grupo. Nagpadulong ang news team sa bulutuan agad personal nga magawa ang statement sang tagdumalahan apang wala na sang may nagatubang sa news team. Upod Keruel Porquia, Kim Salinas. One Western Visayas. O Pasko na kadasig mga puso sa pag-umpisa sa Summer months. Sikat niya Christmas songs, kinakanta na. Samtang Christmas decorations, makita naman sa palibot. Yaring balita nga sa gintutukan. Bumubuti-butita, bumubusi-busi lang, ganyan ang inag ng mga bumbilya. Pisar nagapasingit ang tiyempo, bangod sa par may nagsulod nga bagyo. Ang inyong mga singer hindi mapunggan. Agod ang pagsugod sa Pasko, ila markahan. Ang ila idol, si King of Christmas Jose Marie Chan nga aton kasimanwa. Amoy na nga sa kinanta, sila nagapanguna. Si Michael Ashley, apisargin bata nga wala sang butkon, ang talent sa singing nagapadayon. Christmas won't be the same without you. Christmas won't be the same if you go. All I need to see, standing by my Christmas tree. Christmas won't be the same without you. Ang ini naman niya teen influencer, sentiyang hirit sa pagsugod sang September. This season may we never forget the love we had for Jesus. Let him be the one to guide us as another new year starts. And may the spirit of Christmas may always in our hearts. Ang tagsa-tagsa, may Christmas wish pa ang adala. Kabay pa blessings mag-awa sa ila pamilya. Christmas dapat gidya mangunguna gid dapat ang love. Hindi lang sa imong kaugalingon, sa tanan. Sa tanan nga bagay, biskan sa mga sapat, basta love. Damo man rason para maging happy sa Christmas since ang Christmas is all about the Lord man. As Christmas season starts, ang simbahan may pahanumdom, agud na okasyon mas mangin halandumon. We'll really take seriously the message of Christmas, which is about love. No, it's really about giving our life for one another. Kun sa Bacolod, handa na ang mga roling. Ang lights sa Iloilo are already twinkling. Marisenyo, tanan pang malakasan. Agad Christmas 2024, mangin memorable sa tanan.
Sa pagsugod sa Paskwa, let's be positive. Kalimtan ng bad vibes kag ang kapuraot sa Agosto. It's time to be merry, mga kapuso. Obodiril Gisilio, Adrian Prietos, One Western Visayas. Ini ang GMA Regional TV, One Western Visayas. Mga kapuso, mga ginikanan kag manunudlo, ginsapol sa DOH sagod matutukan ang kampanya kontra dengue sa mga bulutuan. Dengue cases sa Western Visayas naglabot na sa masobra 18,000. Ini ang gintutukan ni Zen Kilantang Sasa. Magahatag sang bulig pinansyal sa mga himata nga pasyente nga ginbawian sang kabuhi tungod sa dengue ang Iloilo Provincial Government. Ini ang ginanunsyo ni Governor Arthur Defensor Jr. sang Damlaglang. Matandaan nga 17 na ka mga individual sa probinsya sang Iloilo ang napatay. Ang Department of Health Region 6 naman nagalibot na sa mga eskwelahan sa mga probinsya agud tutukan ang kampanya kontra dengue. Prioridad ang pagpahibalo sa mga ginikanan kag manunudlo kung paano malikawan ang balatian. Ilabi na nga kalabanan sa mga nagamasakit ang mga estudyante. May ara kita na na-conduct ng mga town hall meetings with our parents, teachers, national government agencies, IP leaders, barangay officials, and of course, private schools. And last week, we also targeted secondary schools. Kaya makita natin nag-shift na ang aton nga mga kaso sa aton high school and senior high school age group. Sa latest data sang DOH6, yara na sa 18,056 ang dengue cases sa Western Visayas. Nagapanguna sa gihapon nga may pinakamataas nga kasong Iloilo nga may masobra 7,000 ginasundan sang Negros Occidental 2,864 kag Aklan nga 1,919 dengue cases. Samtang nagsugod na ang misting sang Iloilo City LGU sa mga kabarangayan kasunod sang pagpaidalom sa syudad sa state of calamity sa nagligad nga semana. Sunod sa alkalde, nagpabutsyag man ang pila ka mga pribado nga buluthuan nga mabakal sang ila kaugalingon nga misting machines. Magluwas sa mga buluthuan, nagapangayo man sang bulig ang LGU sa transport kag business sector, homeowners, simbahan kag iban pa nga stakeholders para sa multisectoral nga pagpakigbato sa dengue. As of September 1, 2024, nagdangat na sa 1,064 ang kaso sang dengue sa syudad kung sa diin anom nang napatay sa balatian. What we want to have is really a concerted effort nga magmisting kag sa areas nga may clustering kag no hindi ginmauntat mafaging gid kita whether we like it or not. Upod kay Cirilo Randuque, Zen Kilantang Sasa, One Western Visayas. Papusa makaligan ang pagnubo sang nagligan niya semana, balik naman sa pagsaka ang presyo sang gatong. Base sa datos na gikan sa mga oil company, ang presyo ng gasolina ang magasaka sang 50 sentimos kada litro. Ang diesel ang magataas naman sang 30 sentimos kada litro. Samtang ang presyo ng kerosene talana ang magsaka sang 70 sentimos kada litro. Ipatuman ang oil price adjustment buwas sa aga. Samtang epektibo kahapon, nagsaka man ang presyo sang liquefied petroleum gas o LPG. Base sa ginpagawa advisory sa mga oil company, ang presyo ng LPG ang nagsaka sang 55 sentimos kada litro. Busilingon, yara sa 6 pesos ang pagsaka sa kada 11 kilogram na tangke sang LPG. Visayan hornbill nga ginakabig endangered species ginapahayag ginterador pa tayo sa Sibalo Mantique. Ini ang gintutukan ni Zen Kilantang Sasa. Makitaan sa sini nga video ang Visayan tariktik hornbill nga kilalaman bilang turarik nga may pilas sa iya tuktok. Sunod sa barangay kapitan sang Tigbalwawan, Sibalom Antique. Nakitaan sang iya residente ang pispis sa nabukid nga bahin sang kaiping nga barangay nga Tigbalwa 2. Gindala pa uli sang residente ang pispis agud bulngon kontani apang napatay ini. Posible ma'am na tirador na ni siya sang iban. Siguro kasi kung wala lang bala buruhan tapos naluya lang pispis kung di nakadto kasi dila nakita yung guro eh. Dugang pa sang kapitan, ang pispis ang isa ka endangered species apang may pila sa gihapon ang wala sang ihibalo sa sininga pispis. Siguro ang iba mga nakamaan, siguro ang muna bro, siyempre man sa barangay may mga ara ang tao, wala man mga nagkulahan gid. Pero ginaano man namo naman kung mag-assembly mag-assembly meeting, ginadiscuss man namo na mga sapat,
bawal idiruhon, bawal dakpon, kay endangered na sila. Santo sa Republic Act 9147 o kun Wildlife Resources Conservation and Protection Act, mahimo nga mapreso sang 4 ka tuig kag 1 ka adlaw tubtub 6 ka tuig kag mamultahan sang 50,000 pesos tubtub 500,000 pesos ang mga individual nga mapamatud-an nga nagahalit sang endangered species. Upod kay Cirilo Randuque, Zen Kilantang Sasa, One Western Visayas. Mga puso sa Banwa sang Isabela, get ready nga makilig kag syempre makijamming pakaupod ang inyo paborito nga mga kapuso star. Sa mag-celebrate sang Panubli, Pista Nicolas, magadala sang kalingawan kag kasadya sa ni Radson Flores, Prince Carlos, Anthony Rosaldo kag Sean Visagas. Kilit na kita sa Kapuso Fiesta sa Municipal Gazebo sa Isabela, Negros Occidental. Sa September 10 na 8 p.m. See you there mga kapuso. Mga kapuso, game paulanan sambala ang rest house ang isa ka negosyante sa Mina, Iloilo, Sabado sang kaagahon. Suno kay alias Tickboy ang tag-iya sang rest house, yara siya sa iya kwarto sang ginaligar na batian ang asod-asod nga pagpangtiro, gani nagpalupok man siya sang iya pusil agod nga magbalos kuntani. Sang mabatyagan nga wala na ang presensya sa mga ginaligar suspect sa area, gilayon man siya nagwa kag dito niya nakitaan nga may pilas siya sa tiil. Posible suno sa iya nga samtang nagabalos ini naigo siya sa iya mismo bala. Magluwas sa halit sa rest house, wala man sang tawo nga nasamaran sa insidente. Hindi pa man mapamatudan kung ano ang motibo sa mga suspect. Padayon pa ang investigasyon sa Mina PNP angot sa natabo. Hindi. Accidental firing mo siguro pag-change magazine. Hindi. Pilason ang 3 ka persona sa nagbungguan na ang bus kag tricycle sa highway sakop sa Barangay Fecula si Antique Domingo sa aga. Padulong sa TBO ang bus apang nakabunggo sa nasugatan nga tricycle nga nagliko sa intersection. Nakaagom sa mga pila sa lawas ang driver sang tricycle kag duha ka mga pasahero sini. Ginkustodiya sang kapulisan ang driver sang bus. Patay ang 67 anyos nga lalaki sa nabungguan sang truck ang ginamaneho sini nga tricycle sa Barangay 3, Pontevedra, Negros Occidental, Domingo sang kaagahon. Suno sa kapulisan, nagasugataya ang truck ag tricycle apang naghalin sang lane ang truck. Rason nga nabungguan kag nayudyod ang tricycle. Nakaagom sang patal nga pila sa lawas ang biktima nga gintunaan sang iya kamatayon. Ginahulat pa ang desisyon sang pamilya sang biktima kung mapasaka sang kaso. Batok sa truck driver nga yara na sa kustodiya sang Pontevedra Police. Arestado ang magkahagugma nga sanday alias Rachel, 23, kag Echero, 24. Lunsay high-value individuals sa ginkas nga operasyon kontra droga sa Purok Langis, Barangay Banago sang Agosto 28. Nakuha sa duha ang masobra 2.1 million pesos nga balor sa suspected shabu. Sunod sa City Drug Enforcement Unit, ginreklamo sang ila kay iping balay ang duha bangod sa pagwa sulod sa mga pangayaw sa ila lugar. Ginhulat pa sang CDEO nga may dako nga stock sang duha antes ginkasa ang operasyon. Ini ang GMA Regional TV, One Western Visayas. Mga kapuso, pagpanumpa nga pakigbatuan ang paglaptas ng fake news, ginpangunahan sa GMA Network Incorporated o pod ang pinakadalagko nga media kag academic institutions. Ini ang gintutukan ni Julius Bilacaon. Magkasaysayan ang pagtililipon nga ini sa GMA Network, kung sa diin, nag-ulop danay ang tiglawas sa mga pinakadako nga media kag academic institution sa pungsod para mabalay ang pinakamalapad nga puwersa para pakigbatuan ang isa sa pinakadelikado nga pamahog subong, ang paglapta sang fake news. 59 ka grupo ang nagsabat sa panawagan sang GMA Network agud maghugpong sa away kontra fake news. Panata kontra fake news is a continuation of a long-standing crusade to safeguard the integrity of discourse. For a problem so wide and deep, it needs a massive undertaking to fight it. Dumarating ang panahon, nalalapit ang eleksyon na mga alok ng mga kasamahan, mga ibang media institutions, media groups, ganyan din mga pamantasan para makiisa sa atin sa pagsugpo o paglaban sa fake news. So this is one occasion, nagsama-sama lahat
And we're very happy, proud at taos-puso tayong nagpapasalamat at sinamahan tayo ng ibang mga institusyon na ganun din ang layunin na labanan ang fake news. Fake news. Naniniwala kami na ang responsable. Para sa GMA Network, nagpirma sa kasugtanan Sanday Chairman Attorney Felipe L. Gozon, President and Chief Executive Officer Gilberto Arduavit Jr., kag Executive Vice President and Chief Financial Officer Felipe S. Yalong. Subong man, Sanday Senior Vice President and Head, GMA Integrated News, Regional TV and Synergy Oliver Victor B. Amoroso. Senior Vice President, Corporate Strategic Planning and Business Development, Concurrent Chief Risk Officer and Head, Program Support, Reggie C. Bautista. First Vice President, Public Affairs, Yanesa S. Valdeleon. First Vice President, Radio Operations Group, Glenn F. Aliona. Vice President for Corporate Affairs and Communications, Angela Carmela J. Cruz. Kag President and Chief Operating Officer, GMA New Media Incorporated, Dennis Augusto L. Kaharian. Kaupod man diri ang mga media organization, Manila Overseas Press Club, Foreign Correspondents Association of the Philippines, National Union of Journalists of the Philippines, Kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas, Philippine Center for Investigative Journalism o kon PCIJ, kag Center for Media Freedom and Responsibility. Para sa print and online media, nagpirma ang Philippine Daily Inquirer, Manila Bulletin, Manila Times, Manila Standard Today, Malaya, Sunstar, Daily Tribune, Business Mirror, Rappler, Press1.ph, Facts First PH, kag Philippine Entertainment Portal. Kaupod man naton ang television networks nga All TV, kag Zoe TV. Kadampig man naton ang radio networks nga Catholic Media Network, Far East Broadcasting Company, Manila Broadcasting Corporation, kag Quest Broadcasting Incorporated. Kaupod man ang tech giant nga Google. Nagupod man sa away kontra fake news sa mga universidad kag kolehiyo nagikan sa Metro Manila, nga Polytechnic University of the Philippines, De La Salle University, University of the Philippines Diliman, University of Santo Tomas, Adamson University, Arellano University, Colegio de San Juan de Letran, De La Salle College of St. Benilde, Emilio Aguinaldo College, Jose Rizal University, University of the East, National University, Lyceum of the Philippines University, Mapua University, San Sebastian College Recoletos, kag University of Perpetual Health System Dalta. Kabahin man ang universities and colleges sa Luzon, Visayas kag Mindanao. Lakip dira ang University of the Philippines Los Baños, Mariano Marcos State University, De La Salle pa, Ateneo de Naga University, Universidad de Dagupan, Silliman University, University of St. La Salle, University of San Carlos, University of San Agustin, University of the Philippines Visayas, Central Mindanao University, University of the Philippines Mindanao, Holy Cross of Davao College, Notre Dame of the Diangas University, University of Science and Technology of Southern Philippines, kag ang Western Mindanao State University. Kaupod man sa away kontra fake news ang Commission on Elections nga ginapamunuan ni COMELEC Chairman George Garcia. Ang hilway nga pagpahayag, importante para mahatag ang matuod, bugos kag patas nga impormasyon. Gani nangin mas espesyal nga gintion ang pagtililipon ngayon sa National Press Freedom Day. Pero importante man nga makaupod ang mga pumuluyo nga Pilipino sa away ngayon. Gani ang imbitasyon sa ila, magtingog para batuan ang fake. Julius Bilacaol, 1 Western Visayas. Pabuso padayon nga nagadala sa pag-ulan ang Bagyo Enteng, dala na ang paglutad sang habagat. Sa latest bulletin sang Pag-asa kagina, alas 2 ang hapon, signal number 2 sa Ilocos Norte, Apayao, eastern portion sang Kalinga, Cagayan, lakip ang Babuyan Islands, Isabela, Quirino, northern portion sang Aurora, Polillo Islands, kag northern portion sang Camarines Norte. Signal number 1 naman sa Batanes, Ilocos Sur, La Union, eastern portion sang Pangasinan, Abra, nabiling nga bahin sang Kalinga, Mountain Province, Ifugao, Benguet, Nueva Vizcaya, nabiling nga bahin sang Aurora, Nueva Ecija, eastern portion sang Pampanga, Metro Manila, nabiling nga bahin sang Quezon, Rizal, Laguna, eastern portion sang Batangas, Marinduque, nabiling nga bahin sang Camarines Norte, Camarines Sur, pati man sa may Catanduanes.
magluwas kay Bagyo Enteng, magapaulan man ang habagat sa nakubahin sang pungsod. Sa datos sa Metro Weather, may mga pag-ulan sa Clan, Antique, Iloilo, Guimaras, Negros Island Region. Mabasog ang ulan sa pila ka lugar ganing manginhanda sa baha ukon landslide. Posible man ang ulan sa nabilin nga bahin sang Pilipinas. Ginanunsyo sa search teams nga wala gid sa nakitaan nga survivor sa pagtibusok sang isa ka helicopter sa Kamchatka Peninsula sa Russia. Ang helicopter nga isa ka Mi-80 ang may sakay nga 22 ka tawo sang nag-take off sa tilan sang Vachkazhets volcano. Ang Kamchatka Peninsula nga nagadistansya sang kapin 7,000 kilometros nagikan sa Moscow ang ginigo sa malain nga panahon sang damlaglang. Apang hindi pa klaro kung ini ang gintunaan sang pag-crash sang helicopter. Naghingyo sang pangamuyo sa mga pilgrim si Pope Francis para sa iya natalana nga pagpadulong sa Asia kag Oceania. Kung sa diin, siya ang magabisita sa Indonesia, Papua New Guinea, East Timor kag Singapore. Ang biyahe sang Santo Papa ang magadugay sang 12 ka adlaw palibot sa 4 ka mga pungsod. Ang ginakabig, pinakamalawig nga biyahe sang 87 anyos nga lider sa simbahan Katoliko. Sa semanal sini nga Angelos Prayer sa St. Peter's Square, ginhatagan man sang atensyon ni Pope Francis ang mga nangin martir na nga pumuluyo sang Ukraine kag ang populasyon sang Gaza. Mga kapuso, mahimo nyo malantaw ang ining episode sa GMA Mga kapuso, mahimo nyo malantaw ang ining episode sa GMA Regional TV official website www.gmaregionaltv.com. Pwede man mabisita kag i-click ang subscribe button sa GMA Regional TV official YouTube channel para sa mga updated nga balita. Sa aton mga kapuso diri sa Western Visayas, kag subong man sa aton mga kapuso abroad, madamong inisalamat sa padayon gipagtutok ako sa Eden Prieto. Kapuso, mag-isa kita kag hibaluan ang mga balita tungod local news matters. Ako si Gertrude Charlatan, ini ang One Western Visayas. Bugos nga puwersa para sa mas dako nga misyon kag mas masangkad nga pagserbisyo sa pungsod.